Witness, one point lang, maybe one Yes, or sir. two questions on that Yes, point. Your Honor. Sabi mo, the President, sa pananaw mo, and yung iba, Speaker Martin, felt threatened. Base doon sa investigation namin, sir. Base sa investigasyon at base sa video. Base sa video, sa investigation, at sa ibang testimony. So if they felt threatened, that means tingin nila totoo yung sinabi ni VP Sara na patayin sila. If Kasi they wouldn't feel threatened if they don't think na she meant it, na patayin silang tatlo, right? In our investigation, they trinato nila yung utterances as seryoso. Yes, At so banta ito. they won't feel threatened unless tingin nila seryoso yung threat. According to them, seryoso yung threat, Yes, sir. okay. But the threat was, pag pinatay niyo ako, papatayin ko kayo. So kung hindi naman nila sila balak patayin, why would they feel threatened? Unless you're saying now, you think, balak nga nilang papatay si Vice President. Actually, sir, ito, from the point of view of law enforcement like us, yun nga yung naging alarming na issue dun na sa amin, sir. Sa No, amin I agree. I'm also, Mr. Vitessa, I'm also alarmed with the language, with saying that. I'm alarmed with what's happening in our country, in flood control, etc. But that's not my point. My point is, in your investigation, para maging grave threat, kailangan yung party na trineten feels threatened. Pero ang sinabi ni VP Sara, pag pinatay ako, patayin silang tatlo. So kung wala naman silang tatlo balak na patayin siya, why would they feel threatened? Did that not come into your mind as an investigator? What comes into your mind, Your Honor, is yun nga, yung possibility na God forbids may mangyari sa BP na hindi naman alam nung tatlo, then mati-trigger ngayon yung instruction, then papatayin yung tatlo na hindi naman nila alam. At the same time, No, may mga ibang grupo Then in na that case, hindi ba logical, because you're the President of the Philippines, you order the PSC to make sure that walang mangyari sa kanya rather than baliktad na tinanggalan siya ng security. nung I'm just following your logic. I won't Yes, I sir. won't argue. Finish your ano, and I'm satisfied, Mr. President. I'm just trying to figure out nga no how you came about yung gave threats given Yeah. na ang sinabi niya kung papatayin ako. So We- finish your answer so that we qualify that grave threats sa term namin as event-based condition na yun nga, pag nangyari yung event, magti-trigger ngayon yung threat. Now, insofar as threaten sila, yung sinasabi mo po, sir, na pag namatay si Vice President, tsaka papatayin ngayon ng tao na inutusan niya, yung tatlo, ang isa sa alarming, na very alarming part na nakita namin, yung mga sasakay ho na grupo po eh. Kasi, God forbid, pwedeng mawala ang Vice Presidente but not necessarily sila yung dahilan. Pwedeng namatay siya for one reason or the other. Then, ang impression na ng marami, ang may kasalanan nito, yung tatlo. So, again, magkakalabo-labo na yan. May sasakay na sa issue, thinking na pag pinatay nila yung tatlo, ang sisisihin ngayon yung kampo ni Vice Presidente kasi may attirances na ginawa ang Vice Presidente to that effect. So, yun ho yung sa investigation namin. Now, insofar as pumasok ho yung elements ng grave threats, yeah, we believe na pumasok yung elements ng grave threats kasi nasatisfy ho lahat ng grave threat based on the revised penal code. I'm assessing your answer, but malayo na malapit yung sagot mo dun sa triggering events. Kasi parang logical, di ba? Dahil sinabi niya yon, baka may gumawa. Hindi nga mag-trigger, papatay sa kanya. So para ma-trigger na patayin ang Pangulo, you're saying that VP Sara is asking other people to kill her so that they can kill Marcos. Di sana sinabi na lang niya, patayin niyo si Marcos. Sabi mo i-trigger, but anyway, I'm trying to process, but hindi logical yung sinabi mo that event will trigger. Because the event that will trigger the assassination on the tree is the killing of the Vice President. And the Vice President will not tell people, kill me so that you kill them. Precisely, Your Honor. Ang death kasi, for instance, mamatay yung Vice Presidente, it does not necessarily follow na yung tatlo yung nagpapatay base doon sa attirances. Pwede kasing mamatay yung Vice Presidente for one reason or the other. And again, since walang makakalam kung sino ang pumatay dyan, ang impression ng mga tao ngayon,
matitrigger ngayon yung instruction. Pag na-trigger yung instruction, pwede na ngayon sumakay yung iba-ibang grupo, thinking na kahit mabulilyaso ang sisisihin dito, ang Vice Presidente, kasi nga may appearances na ginawa ang Vice Presidente in public. From the point of view of law enforcement, ang gulo nun, Your Honor, matter of national security po yun. It's a matter of national security.